Hello, Yap! Nagkakabi na ba kayo? Sayang, namiss ko yan. Gusto talaga namin ni Pastor ang makasama kayo, kaya lang nauna na ito itong ballroom sa mga couples. Anyway, nandiyan naman si Pastor Eric, nandiyan kayo, at yung mainit na kape at malamig na iced coffee. Praise God. Salamat sa opportunity na makapag-share ako sa inyo. Ang ating theme o ang yung theme pala is about decision that will make you or break you. Alam nyo, ang maganda naman kasi sabi ng Bible, the steps of the righteous are ordered by the Lord. And yet, yung decision to make the step ay nasa atin pa rin yan. Kasi hindi naman gagawa ng desisyon ang Diyos para sa atin. Amen? Kaya maraming mga tumandang binata. Pero meron ba dyan? May mga tumandang dalaga, may mga parang napag-iwanan sa buhay kasi natakot gumawa ng desisyon. Salamat na lang na born again tayo sapagkat ngayon nadidinig natin ang tinig ng Panginoon. Alam natin ang kanyang kalooban. Sabi na nga ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Salamat po. So, mga kapatid, sa inyo ngayon, sa edad mo ngayon, maaring ikaw ay 22, 23, 27, 29, naharap ka sa mga importanteng desisyon sa buhay mo. Kaya nga, nais kong i-share sa inyo yung mahalagang message dito, kahit sandali lang, about yung decision and destiny. Alam niyo, yung ating mga decision, kasi meron tayong destiny. Meron tayong mga destiny. Pero yung decision, hinihintay ng ating destiny. Anong ating gagawin? Naunawaan niyo ba, mga kapatid? Kamukha ng aking babasahin kwento sa inyo kay Peter. Sabi riyan sa Matthew chapter 14, verse 27. Ang kwento diyan, yung mga disciple inabot ng madaling araw sa kakasagawan kasi pinauna sila ni Jesus Christ. Mauna na kayo, sabi niya. Naiwan si Lord para mag-pray. So dahil malakas yung hangin, pasalungat, nahirapan sila. Inabot sila ng madaling araw. And then si Lord, pagkatapos siyang mag-pray, naglakad sa tubig. No? Humabol na lang siya. Eh nang makita ng mga disciple, natakot, akala multo. No? Kuminsan sa mga buhay natin, yung pumipigil sa atin sa mga paggawa ng desisyon, yung mga akala natin. Yung mga inisip natin, baka o akala, no? So ito, akala multo, kaya ang kalang response ay takot. Alam mo, ang target ng kaaway, gumawa ka ng desisyon based on your fear. Takot. Alam mo ba, meron dyan. Gusto mo ng banligaw, pero takot ka, baka hindi ka mabasted ka. O kaya baka hindi ka niya gusto. O kaya meron sa inyo, gusto mong mag-business, pero parang natatakot ka. Na iniisip mo, baka malugi, o kaya mapahiya ka, o kaya walang mangyayari. Ang tanong ko, hanggang kailan ka matatakot? So si Lord, ayaw niyang manatili tayong takot. Gusto ng Panginoon, maging matapang tayo sa paggawa ng mga desisyon. Kaya ang sabi niya ng ating binabasa sa Matthew, sabi niya, but Jesus immediately said to them, take courage, sabi niya, take courage. It is I, do not be afraid. So natakot sila. Yung takot na yon, pwedeng itong magdala sa kanila ng mga maling desisyon. At si Lord, ayaw niyang manatili tayong takot at makagawa tayo ng mga desisyon based on your fear, on your emotion. Never allow fear to make decision for you. Never allow fear to decide your destiny, to decide your future. Kaya si Lord, ayaw niya yung takot.
Because God has not given us, sabi nga, the spirit of fear, but of power, love, and of a sound mind. Kaya dito, in-encourage sila niya ang mga disciple. It is I, do not be afraid. Now, ang sabi naman yan, sabi ng verse 28 ng Matthew 14, sabi ni Peter, Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Tell me to come to you on the water. And then, ang sabi ng verse 29, come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Alam mo, meron akong message dito the power of the first step. No? Ang mahirap kasi kuminsan na gagawin natin, yung tayo magdesisyon na ahakbang. Yung 11 na hirapang mag-decide. Only Peter have the courage to take the first step. Pero hindi yan ang aking pag-uusapan. Bagamat sinasabi ng isang quotation, the journey of 1,000 miles starts with a single step. It starts with a single step. No? Ngayon, gusto kong tingnan natin yung about our topic, decision. Now, sa buhay natin, may mga tinatawag na dapat natin gawin. Kamukha ni Peter. Meron tayong mga tinatawag na destiny decision. Pakisabi nga nyo, destiny decision. Itong si Peter, na-confront siya ng kanyang destiny decision. Will he decide to remain a boat sitter? Or he will make a destiny decision that will change his life forever? Amen? Ikaw, will you make a destiny decision? Naalala ko, 1983, I have made a destiny decision when I surrendered my life to the Lord. Yung tatlo namin kaibigan ni Pastor Jerry, ibang desisyon ang ginawa. Yung tatlong yon patay na. Yung isa, kalilibing pa lang, siya nilibing Pastor Carmela. Last month. Last month. Wow. Buti na lang po sa awa ng Diyos, nakagawa kami ng tamang desisyon. You see, your decisions decide your destiny. Decide your destiny. Kaya ang tawag niyan, destiny decision. Itong si Peter na ito, yung kwento niya ito, destiny decision yan. Siya sa mga alagad ang masasabing may tapang na umalis ng bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Destiny yon. Destiny din ng mga disciple, yung 11. Destiny din nila. Kung sila yung nagsabay-sabay, Lord, kung talaga ikaw yan, hayaan mong lumapit kami. O come, sabi ni Lord. Pero isa lang ang gumawa ng destiny decision. Kapatid, mahalagang maintindihan mo ito. Mga yap. Kasi sa edad yung yan, mga yap, very exciting ang mabuhay. Nung teenager kayo, medyo okay lang. Pero pag 25 ka na, wala ka pang girlfriend. Kinakabahan na ako noon. Pero nag-decide muna akong unahin ang Panginoon. Huwag munang manligaw. I must work on my destiny. Nag-decide ako noong 1987. Papasok ako ng Bible School. Umalis sa aking trabaho. Destiny decision. Sabi ng kaibigan ko sa paso day ako, meron bang sweldo dyan? Sabi ko, hindi sweldo ang hinahanap ko. I love to serve God. Hindi ko alam kung paano mabubuhay. Hindi ko alam kung paano. Walang sweldo. I make that destiny decision. Umalis ako. Actually, meron akong request doon sa kuya ko na sa Brunei. Nagdadalawang isip ako. Pero yung love kay God, yung I want to honor Him, to preach His word. Amen. Yun ang aking joy. Makapag-aral. Destiny decision. Alam niyo, nang ako'y mag-enroll na, pinakilala ko ni Bishop Hong, kay Bishop Candelaria noon, dahil hindi ako high school graduate. Naku, hindi pala ako pwede. Destiny decision. Na-discourage ako. Pero sabi nila, Pastor Phil, we believe in you, kaya mo yan, mag-enroll ka. So, destiny decision again. I decided to enroll. And then, pinag-test po kami ng diagnostic test. Alam niyo, nagkwento ko, di ba? After the test, pinatawag ako. Tinanggap. Gumraduate. Sabi ni Bishop, pag ikaw ay pumasa, 2 diploma.
Pag hindi ka pumasa, certificate of attendance. Ano kaya nanatili akong takot? No? At walang naging courage sa akin. Kung sabihin, kailangan natin ng mga encourager. Ang tawag naman dyan, mga destiny developer. Dapat may mga destiny developer din tayo sa buhay natin. Pero tandaan nyo, may mga destiny distraction sa buhay natin. Tatlong din yan eh. Destiny, decision, destiny developer, and destiny distraction. Bakit alam ng kaaway ang yung destiny maganda? It will glorify God. Kaya I challenge you, yung mga kinakabahan dyan, huwag mo munang isipin yon. Unahin mo muna ang kanyang kaharian. And all these things shall be added unto you. Make that destiny decision that you will commit your life to seek first His kingdom. In other words, serve God, serve the King. At yung magiging asawa mo, magiging business mo, God will orchestrate everything. Amen. He will orchestrate everything. Ngayon, halimbawa, ang destiny mo ay maging architect. Pagbutihin mo, be an architect for the Lord. Maging businessman, be a businessman for the Lord. Maging chef, be a chef for the Lord. Amen. So, gawin mo, unahin ang kaharian ng Lord. Magtrabaho ka, mangarap ka, hindi para yumaman, kundi para maglingkod. Destiny decision. Mangarap ka, hindi para makapag-abroad o sumikat, kundi para ihayag ang mabuting balita. So, isang destiny decision sa buhay ko, yung isa pang destiny decision sa buhay ko, yung magiging asawa ko. Alam mo, no, pogi tayo, di ba? Mahirap maging pogi. Mahirap manligaw. No? So, nagpe-pray ko, sino ba, Lord? Eh noon, bata pala si Pastora Carmela. And then, sa kakapray. Sabi niya, Lord, siyang ililigawan ko ipagpe-pray. Yun. Nung tapos na akong nag-aaral niyan, nung nag-aaral talaga, wala muna. Kasi mahalaga yung destiny. Yung si God muna ang ating uunahin. So, kayo ngayon, ano ba yung destiny decision mo? Sige, isulat nyo yan. Mamaya, pag-uusapan nyo yan. Ano ba yung mga destiny decision mo sa buhay mo? Yung magiging asawa mo, mahalaga yan. Yung career mo, mahalaga. Yung destination mo na mag-tiles ka na. Una lang yung mahirap. Mag-tiles ka na. Magkaloob ka na. Hindi naman pupersahan sa church natin ng pagta-tiles. Hindi natin pinipersa yan. But yan ang isang susi for us to have a financial breakthrough. Amen. Bibilisan ko. Yun, yung kanina sabi ko, yung destiny developer. Meron ka ba mga kaibigan, tao sa paligid mo, na marunong maging courage sa iyo? Mga mentor, mga coach, mga cell leader. Yan, kamukha ni Kuya Eric. Mga destiny developer yan. Make a decision. Kasi kaya ang ganda ng team nyo eh. Decisions. Make you or break you. Kaya yung mga tao sa buhay mo, ilalapit ka ba kay God? O ilalayo ka? Developer ba yan o destroyer? Kasi ang kaaway, kung gusto kang sirain, mag-o-open din ng door yan at magdadala ng tao sa buhay mo. Not to develop you, but to distract you. Ang tawag ko dyan, destiny distraction. D-I-S-T-R-A-C-T-I-O-N. Distraction. Destiny. Yung naikwento ko noon, yung golden apple. Alam niyo yun, yung golden apple. Yung babaeng mabilis tumakbo. Na yung pakakasalan lang niya, yung makakatalo sa kanya. Ngayon, yung gustong maging asawa siya, dapat muna talunin siya sa marathon, sa takbuhan, no? Ngayon, yung mga matatalo, papatayin, pupugutan ng ulo. Meron dong isa, nakalimutan ko ng pangalan, binigay siya ng isang goddess ng golden apple. At para ma-distract niya, manalo siya, yon. Nung una pa lang, get, set, go, tinapon yung isang golden apple. Habol po, umabol naman yung nakalimutan ko ng pangalan. Naikwento ko na sa iyo ito, di ba? And then, mabilis lang tumakbo, agad siyang nakabawi.
And then, nang makita po ng lalaki ito na nahabol siya, inagis yung sa malayo, isang golden apple. Oh, nakita na naman yung golden apple nung babae. Habol, balik para makuha. Then, takbo, talagang tinodo niya. Nang malapit na sa finish line, nakakahabol na yung babae. Yung golden apple na isa, tinapol niya. Pabilis pa rin tumakbo, pero pinilit niya at nanalo siya. Naging asawa niya. Okay? Alam ni Kuya Eric kung sino yun, ano? Tanong na sa kanya. O mga kapatid, nagkakabila ba kayo? Tandaan nyo, no? Your decision either break you or make you. Meron tayong mga destiny decision na gagawin sa buhay. Meron tayong mga destiny developer sa buhay natin. Mga magulang yan. May talent ang tao, may potential. Pero pag walang teacher na nagturo, walang coach na nag-encourage, naggabay, walang mentor na nag-share ng mga experience nila. Yan po yung mga mentor nag-share ng experience para matuto tayo. Yan po yung mga developer. At tandaan nyo, meron din mga distractions, na pipigilan tayong makarating ng ating destiny. So pag-usapan yung tatlong yan. Yung destiny decision mo, destiny developer mo, at destiny distraction. Si Peter, ang kanyang destiny distraction, yung malakas na hangin. Ang kanyang destiny developer ay si Jesus Christ. Kamo, sabi niya. At ang maganda kay Lord, nang siya'y madistract si Peter because of the wind and the high waves, yung mataas na alon. Sabi ni Lord, bakit ka nag-doubt? Yun po yung mga developer. Sasabihin sa iyo saan ka nagkamali. And then they will pick you up. Itataas ka nila. Hindi ka iiwanan bitin. Mga developer yan. Tutulungan kang ma-overcome yung mga destiny distraction sa buhay natin. Love you all. God bless you mga yap. Praying for you. Be strong. Amen. Be strong. Pray. Seek God's first. God's kingdom first. Meditate on God's words every day. Pray, worship. Be a prayer. Be a weapon. Be a praise. In the mighty hand of God. God bless you. Shalom, shalom, shalom. Amen. Ito si Pastora, maramang kita nyo. Alagunan Yun, si Pastora yun, malapit na mag-umpisa itong Grand Ballroom. Grand Ballroom ba ang tawag, Ballroom, anong tawag? Okay, bye-bye na. Okay, shalom.